tayo sa ibabaw ng barko. Lawak pala yung ibabaw. Laki pala ng barko na to, guys. First time ko makasakay. Yes, sinubukan kong magbarko. Magano sana ako mag-tracking. Hindi na ako nag-aeroplano kasi mahal ang aeroplano. Mabot ng 5,800 yung pamasahe. Mahal. Kaya nag-book na lang ako ng ticket sa barko. Nagka-problema pa. Nagka-problema pa kanina. Hindi kasi ako nakatanggap ng email sa guys. Sa email ko sa Gmail. Hindi ako nakatanggap sa ticket ko dito sa Togo. Kasi ang nag-book ng ticket ko si Vincent. Palis na yata yung barko. Bulog na yung ano niya. Ngayon. Tapos ngayon, nung pagdating ko dito sa Tagbilaran, dito sa Pantalan, yan, dito tayo sa Tagbilaran kasi sumakay. Yan. Pag nanghihingi ng ticket dun kanina, tapos yun. Ang binigay ko lang kasi na pinaprint ko yung yung resibo. Wala talaga yung ticket na mismo na may barcode. Kaya nakaproblema. Buti na lang kamoy nagawa ng paraan. Tapos pumunta ako sa mga ticketing station. Hindi din nila alam. Tapos pumunta daw. Hindi nila alam dito sa banda sa may malapit dito. Tapos pumunta na naman ako sa may Marcela doon sa mall. Tapos yun, doon ako natagalan. Tapos sinanok pa si Vincent kung pinapasin ko sa kanya kung yung mga natanggap niyang email doon sa kanya. Tapos yun, buti na lang kamo magaling yung napuntahan ko doon sa Marcela, yung tailor doon ng Togo ticketing. Tapos yun, pinakita ko yung mga sinesend ni Vincent. Tik na sana, paripan ko na lang sana yung ticket ko kasi tagal, mga isang oras din ako doon nag-aantay. Buti lang kamo nakita niya yung isang link na sinabi niya sa akin na i-click niya lang yung sir, itinerary view. Tapos na-view naman siya. Buti naman, salamat sa Diyos at na-view naman kamo guys. Thank you Lord. Salamat talaga kay Lord. Akala ko talaga hindi na ako makakasakay sa Togo. Uuwi na lang sana ako Buti na lang last minute nakita niya yung problema. Yun. Hindi na ako nakakain tuloy ng tanghalian. Kasi paalis na yung barko. Ang alis kasi ng barko is 1:30. Tapos nakasakay ako dito alas 12:40 na yata ako nakasakay. Ako na lang mag-isa naglakad papunta dito. Wala nang lahat ng pasahero nakasakay na, ako na lang mag-isa na iwan. Pero buti ka muna antay pa, di pa umalis yung barko. May mga kinakarga pa naman guys. Nakakarga pa sila sa mga trailer. Yun, yung mga van. May naiwan pang dalawa yata o 4 pa. First time ko makasakay ng guys, ganito kalaking barko. Laki pala talaga. Kasi kadalasan nasasakyan ko ang barko mga maliliit lang. Ganito kalaki. Ito maganda. Tapos lalo na dun sa baba, parang parang nasa mall ka lang. May food court, tas may salon, may tindahan. Na-ignorante ako. Gulat ako pag sakay ko Ito pala yung mga itsura ng malalaking barko. Kasi sinubukan ko rin talaga para hindi na ako ma-ignorante. Yes, yun. Ganda rin pala magbarko. Kaya lang makarating to sa Maynila Biyernes. Ngayon? Wednesday, Thursday, mga 2 araw kalahati. Yan. So patagal-tagal nga lang. Parang lang din sa tracking. Sa tracking din is 3 araw. Kaya lang nakakapagod din yung tracking kasi upo ka lang dun sa loob ng sasakyan. Kaya mas pinili ko na lang magbarko. Yan. Maya-maya palis na to guys. Pakalamig dun sa kwarto. Hindi talaga ako sanay sa lamig. Mas gugustuhin ko pa dito sa init.
Ginawa ko doon, wala pa naman akong dalang kumot. Tapos di ba ako nagdala ng pantalon? Ka-short lang. Naiwan ko kasi doon sa kila mama yung mga pantalon ko. Tatangga pa ng tubig. Pagkatapos niyan, alis na guys. Nakaalis na tayo. Nakaalis na yung barko sa Tagbilaran guys. Bilis din pala to tumakbo kahit malaki yung barko guys. Buti na lang malinaw. Malinaw yung karagatan. Kita na yung Cebu. Bulbuon din yata yung lugar na yan sa parte ng Cebu. Matakot. Yan, baba na tayo guys. Ada po.